Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay ang ikatlong bahagi ng content na pinablis ko na pinamagatan kong "Handa ka bang ihandog ang buhay mo sa ngalan ng Panginoong Hesus?" Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa mga gawa ng mga apostol, ika-24 na kabanata. Si Pablo ay inakusahan ng mga Hudyo. Pagkaraan ng 5 araw, bumaba ang pinakapunong pari na si Ananias sa Cesarea, kasama ang ilan sa mga nakatatanda at isang abogado nagngangalang Tertulius, at iniharap nila sa gobernador ang kanilang mga paratang laban kay Pablo. Nang tawagin si Pablo, iniharap ni Tertulius ang kanyang kaso sa harap ni Felix. "Natamasa namin ang mahabang panahon ng kapayapaan sa ilalim mo, at ang iyong pananaw ay nagdulot ng mga reforma sa bansang ito. Saan man at sa lahat ng paraan, pinakadakilang Felix, kinikilala namin ito ng may matinding pasasalamat. Ngunit upang hindi ka mapagod, hinihiling ko na maging mapagbigay loob ka para marinig kami saglit. Napag-alaman namin na ang taong ito ay isang nanggugulo, nag-uudyok ng kaguluhan sa mga Hudyo sa buong mundo. Siya ay isang pinuno ng sekta ng Nazareno at sinubukan pang lapastanganin ang templo, kaya sinunggaban namin siya. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanya mismo, ay malalaman mo ang katotohanan tungkol sa lahat ng mga paratang na ito na inihaharap namin laban sa kanya. Ang mga Hudyo ay nakiisa sa akusasyon na iginiit na ang mga bagay na ito ay totoo. Ang depensa ni Pablo sa harap ni Gobernador Felix. Nang sinenyasan siya ng gobernador na magsalita, sumagot si Pablo, "Alam ko na sa loob ng ilang taon ay naging hukom ka sa bansang ito. Kaya malugod kong ipapahayag ang aking pagtatanggol. Madali mong mapapatunayan na hindi hihigit sa 12 araw ang nakalipas, umakyat ako sa Jerusalem upang sumamba. Hindi ako natagpuan ng mga nag-aakusa sa akin na nakikipagtalo sa sinuman sa templo o nang uudyok ang maraming tao sa mga sinagoga o saan man sa lungsod. At hindi nila mapapatunayan sa iyo ang mga paratang na ginagawa nila ngayon laban sa akin. Gayunpaman, inaamin ko na sinasamba ko ang Diyos ng ating mga ninuno bilang isang tagasunod ng daan na tinatawag nilang sekta. Naniniwala ako sa lahat ng naaayon sa kautusan at nasusulat sa mga propeta. At mayroon akong parehong pag-asa sa Diyos gaya ng mga taong ito, na magkakaroon ng muling pagkabuhay ang matuwid at masasama. Kaya't lagi kong sinisikap na panatilihing malinis ang aking budhi sa harap ng Diyos at ng tao. Pagkalipas ng ilang taon, bumalik ako sa Jerusalem upang magdala ng mga regalo sa aking mga tao para sa mga mahihirap at upang maghandog ng mga alay. Malinis ako sa seremonyal na paraan nang matagpuan nila ako sa mga korte ng templo na ginagawa ito. Wala akong taong kasama at hindi rin ako nasangkot sa anumang kaguluhan.
Ngunit may ilang mga Hudyo mula sa lalawigan ng Asya na siyang dapat na narito sa harap mo at magsampa ng kaso kung may laban sila sa akin. O dapat sabihin ng mga narito kung anong krimen ang natagpuan nila sa akin nang tumayo ako sa harap ng Sanhedrin, maliban kung ito ay isang bagay na aking sinisigaw habang ako ay nakatayo sa kanilang harapan. Ito ay tungkol sa pagkabuhay muli ng mga patay na ako ay naliliti sa harap ninyo ngayon. At si Felix na lubos na nakaaalam ng daan, ipinagpaliban ang mga paglilitis. Kapag dumating si Lysias na commander, sinabi niya, "Ako na ang magdedesisyon sa kaso mo." Inutusan niya ang senturyon na bantayan si Pablo, ngunit bigyan siya ng kaunting kalayaan at payagan ang kanyang mga kaibigan na asikasuhin ang kanyang mga pangangailangan. Pablo sa harap ni Felix at Drusilla. Pagkaraan ng ilang araw, dumating si Felix kasama ang kanyang asawang si Drusilla na isang Hudyo. Ipinatawag niya si Pablo at nakinig sa kanya habang nagsasalita siya tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Habang si Pablo ay nagsasalita tungkol sa katuwiran, pagpipigil sa sarili at sa darating na paghatol, natakot si Felix at sinabing, "Tama na sa ngayon, pwede ka nang umalis. Kapag nakita kong ito ay komportable, ipatatawag kita." Kaalinsabay nito ay umaasa siya na bibigyan siya ni Pablo ng suhol. Kaya madalas niya itong ipinapatawag at kinakausap. Makalipas ang 2 taon, si Felix ay hinalinhan ni Porcius Festus. Ngunit dahil gusto ni Felix na magbigay ng pabor sa mga Hudyo, iniwan niya si Pablo sa bilangguan. Isang panalangin ng pagtitiwala sa Diyos. Kaawaan mo ako, O Diyos, sapagkat may mga taong mainit na humahabol sa akin. Lahat ng araw nilang pinipilit ang kanilang pag-atake. Ang aking mga maninirang puri ay hinahabol ako lahat ng araw. Marami ang umaatake sa akin sa kanilang pagmamataas. Kapag natatakot ako, magtitiwala ako sa iyo, sa Diyos na ang kanyang salita ay aking pinupuri. Nagtitiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng mortal na tao sa akin? Lahat ng araw ay binabaluktot nila ang aking mga salita. Lagi silang may balak na saktan ako. Nagsasabwatan sila, nagkukubli. Binabantayan nila ang aking mga hakbang. Sabik na kitilin ang aking buhay. Sa walang pagsusulit, hayaan silang makatakas sa iyong galit, O Diyos. Ibagsak ang mga bansa. Itala ang aking panaghoy. Itala mo ang aking mga luha sa iyong balumbon. Wala ba sila sa iyong talaan? At ang aking mga kaaway ay babalik kapag ako ay tumawag ng tulong. Sa pamamagitan nito malalaman ko na ang Diyos ay para sa akin. Sa Diyos na ang kanyang salita ay aking pinupuri. Sa Panginoon na ang salita ay aking pinupuri. Nagtitiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao sa akin? Ako ay nasa ilalim ng mga panata sa iyo, O Diyos. Ihahatag ko sa iyo ang aking mga handog ng pasasalamat, sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan at ang aking mga paa sa pagkatisod.
upang ako ay makalakad sa harap ng Diyos sa liwanag ng buhay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.